Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita nga atong tutukan sa 1 Western Visayas. Kakulang sa ulot klasihan, isa sa atubangon nga problema sa pila ka eskwelahan sa Western Visayas sa pagbukas ng klase sa Lunes, Hulyo 29. Problema sa baha sa barangay Banago, Bacolod City, luyag sa mga residente nga masolusyonan paghatag relokasyon sa mga apektado sa batayhan sa problema. On-road parking sa pila ka dalanon sang Haro kag Lapas nagapadayon pagklam sa salakyan sa mga pasaway nga motorista. Nakita nga solusyon sa illegal parking. Buaya na siplatan sa baybayon sa isla sang Boracay, pagdakop sa sapat makahalawat-hawat. LPA sa bahin sang Mindanao hugot nga ginabantayan sang pag-asa pagulan-ulan sa Western Visayas. Magapadayon ayhan sini nga weekend. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Gertrude Charlatan. Kag, ako naman yung kapuso Eden Breatos live. Ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga bulutuhan sa Western Visayas, handa na sa pagbukas ng klase sa Lunes, July 29. DepEd 6 nakarecord sang masobra 1.2 million enrollees. Kakulang naman sa mga hulot klasihan, isa sa mga problema ang ginapakatubang sang pila ka eskwelahan. Yaring Gert, Adrian, all systems go na ang Department of Education Region 6 sa pagbukas ng klase sa Lunes. Apang isa sa ginakabalakan sa mga manunudlo ang kakulang sa hulot klasehan. Masako na sa pagpanghanda para sa abre klase ang Iloilo City National High School, isa sa pinakadako nga eskwelahan sa Iloilo City. Apang isa sa mga panghangkat sa bulutuan ang kakulang sang classrooms. Sa subong mayara na sang 6,664 enrollees ang ICNHS kag posible pa nga magsaka. Bangod sini nagdugang na sang seksyon ng eskwelahan. Kag kun sang una 40 to 45 students kada klase, subong himuon na nga 55. Kag ini ang ginalantaw nga magapagutok sa mga classroom. I met my department head, my assistant principal, and department heads, and we talked and we planned out sa nga dapat may shifting of classes kami. Ang pila ka grade level ginbutangan sang schedule para magklase. Isang bata ni Jonathan nga nag-transfer sa ICNHS nga halin sa probinsya sang Antique. Layo man namin dito sa amin kay layo ba eskwelahan sa amin. Diri mas lapit-lapit gawa kag damo diri makita namin yung sideline yung obra. Ang iban nga mga ginikana na masako na sa pagpreparar sang gamit pang eskwela para sa Lunes. So kung ang sang school nga ga participated kami nga parents. Uniform, school supplies pati kay wala man kay nag-ask ko sila kung anong mga requirements bala. Sa subong mayara sang 171 classrooms ang ICNHS, apang malapit 60 pa ang ila kinahanglanon. Base sa datos ng Department of Education Region 6, as of July 24, yara na sa 1,284,918 ang enrollees para sa school year 2024 to 2025. Kag ginapaabot nga magataas pa ang numero, bangod may mga nagahingagaw pa magpa-enroll. Kag posible nga malapawan pa ang numero sa enrollees sang nagligad nga school year nga nagdangat sa masobra 2 million learners. What is important here is that tantaran nga bata makapa-enroll with sa sunod nga mga eskwelahan, kagyara sa sunod nga mga hulot klasihan. Ang mga estudyante sang Negros Occidental High School sa Bacolod City handa naman sa pagbukas ng klase sa Lunes. So for the moment ko yung preparations, especially sa mga essentials, super excited. Okay na school supply ko, ready na ako.
Masobra 9,000 ang enrollees ng eskwelahan subong nga tuig. Bangod sa kadamuon, aminado ang eskwelahan nga problema ang kakulang sang classrooms. Gani mangin whole day ang klase sang junior high school, samtang half day naman ang sa senior high school. Ipatuman man ang blended learning. Gusto man namon kamo i-accommodate pero amo lang ang makaya sa resources namon. So the problem gid namon ang amon nga classroom. Dirt nagalaom ang mga eskwelahan nga matigayon nga madugangan ang classrooms nga gimpromisa sang Iloilo City Government kag Department of Education agud mahatagan sang kalidad nga edukasyon ang mga estudyante. Dirt? Madam Eugenio, salamat sa update. Zen Kilantang Sasa. Kapuso sa Bacolod City naman, mga residente sang duha ka purok sa Barangay Banago, padayon ang pagreklamo sang baha kag halit sini. Solusyon ginapanawagan sa mainisa LGU. Yaring balita ang tutugan na Eileen Pedreso. Masobra isa na kabulan nga ginaantos sa mga residente sa Barangay Banago sa Bacolod City ang ini nga sitwasyon sa lugar. Magluwas sa tubig baha nga mahigko, mahaklo pa sa mga ini ang baho nga naglabot sa sulod sang ila panimalay. Wala na sang ulan subong nga adlaw, apang talalupang doon nga nagabara ang tubig kag wala nagahubas. Si Troy nagmatumato na lang himo sang sementado nga barala pagpangaman kuno ini subong nga tig-ululan. Nila ko na niya gasto nila kay halos tanan tiga problema man mo. Kung ila din na pangayaman tani nga mga taga-ama sila bila ano nga may agyan man ang tubig, hindi mas mga perwisyo. Sunod sa iban nga mga residente, wala sang maagyan pagwa ang tubig sa tion nga mag-ulan ka magtaob pagid sa baybay. Ang rason, amo ang pagtambak sang duta para sa nagapadayon nga proyekto sang new home housing site. Nauna na ginpahayag ni Councilor Vladi Gonzales, Chairperson, Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, nga amo ang nagapanag-iya sa duta, nga ginaduso sini ang clearing sa pila ka mga balay sa lugar agud pahamtangan sa alagyan ang tubig baha. Sunod sa barangay, nakaistorya na sila sa konsehal, kag ginpahayag sini nga 12 ka mga pamalay ang kinahanglan nga gubon agud makahimo kanal nga agyan sa tubig. Naka-come up kami nga ang solusyon do maobras la kuno catch basin nga maobras na nanubuan to nga tubig kag mabutang ko sila sa submersible pump. Kag ang pag-pump nila, pagwaon nila sa baybay tong tubig. Ang hingyo sa mga residente, padasigo na ang kinahanglan nga proseso. Agud masolusyon na ang problema nga nagaapekto na sa ila kaayong lawas kag pangginawi sa adlaw-adlaw. Wala niya ginabaha. Ibalik lang to bala ang tamburong nga sa wala posto sa baybay. Tiamo lang namon ginapangayo nga para hindi lang kami di bala malubog gid sa tubig kung mag-ulan, magpundo. Natalana nga magpatigayon sa inspeksyon ang LGU subong nga adlaw. Upod kay Reynald Castillo, Eileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila kadala noon sa Haro kag Lapas, padayon nakitaan sang illegal parking sa piyak sang nagapadayon nga operasyon sang otoridad. Pagpatuman sang clamping ordinance, isa sa nakita nga solusyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa pag-usoy sang news team sa Coastal kag Radial Road sa distrito sang Lapus kag Haro kay nasang aga, talalupang doon nga may mga truck kag salakyan sa gihapon nga nagapark sa igad sang dalan. Ini sa tunga sang clearing operation sang otoridad humalin sang nagligad nga semana. Agud mapapas pa ang problema sa on-road parking, nagapanghanda na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa liwat nga pagpatuman sang clamping ordinance. Ini matapos nga nagabot na kahapon ang 110 ka mga wheel clamps nga ginbakal sang syudad sang Iloilo. Sa idalom sang ordinansa, mahimo takdan sang wheel clamps ang nagbayolar nga salakyan matapos ma-issuean sang citation ticket sang personnel halin sa police, traffic o kon LTO. May gamiton kami nga mga megaphone, magagamit man kami sang wangwang, no, to inform nga within a certain minutes kung hindi nila makuha ang ini nga mga salakyan may clamping nga matabo. May nagahulat man nga multa sa violators depende sa size ng salakyan nga manakpan. Pagamultahan sang dugang nga 5,000 pesos ang magakuha sang clamp nga wala sang otoridad. Ginpaidalom na sa orientation ang mga traffic personnel para sa insakto nga pagpatuman sang ordinansa. Ipahibaluman sa mga pumuluyo ang mga dalanon nga hindi pwede parkingan humalin alas 5 sa aga tubtob alas 10 sa gabi.
hindi sila nasubong makabasta-basta nga mag-park sa dalanon sang syudad, particularly ang aton nga mga national road. Magapangayo man sang bulig ang ICTTMO sa kapulisan sa pag-implementar sang ordinansa, pananglitan, may resistance sa bahin sa mga violators. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Lalaki gintiro sa isa ka barangay tanod sa Banuas sang Isabela Negros Occidental. Sa Cadiz City naman, siyam ka pamalay na sunog. Nakatutok Aileen Pedreso. Ginlamon sang kalayo ang siyam kapamalay sa Purok Baybay, Barangay Daga, Cadiz City, Huwebes ang aga, July 25. 7 ang totally gutted, samtang 2 ang partially damaged. Nagdugay sang halos 2 ka oras, tubtub nga napalong ang kalayo. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang gitunaan sang sunog kag baloro sang danyos nga ginbilin sini. Sa karon, temporaryo nga nagatiner sa covered court sa barangay ang mga nasunugan. Sa Banuas ng Isabela, patay ang 22 anyos nga lalaki sa gintiro sa barangay Kansalungan. Sunod sa kapulisan, antes ang insidente, hubog ang biktima kag nag-amok, dala ang binangon. Ginsaway ini sang tanod, apang sa baylo nga mamati. Ginlagas ini ang sospek kag gintuyo nga labon rason nga gintiro siya sa dughan. Wala na sang plano nga magpasaka sang kaso ang pamilya, batok sa barangay tanod sunod sa kapulisan. Ang tanod na yan sa Walter yan, ibutang niya, kagihaboy niya na ginamon. Ang ginasiya nga dili mo, di-attend yan na po ang tanod. Ang atong tanod, nagugyan siguro. Wala na sang kabuhi kag duguon ang 66 anyos nga si alias Fernando sang nasapuan sa iya manghimata sa sulod mismo sa iya balay sa barangay Canhosa, Banuas ng Pulupandan. May mga pilas ini sang pagkabuno sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas. Sa inisyal nga investigasyon sang kapulisan, posible ginsulod ang biktima sang wala pa makilalaan nga sospek. Nagapadayon pa ang investigasyon sa motibo sa pagpatay sa biktima. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Napuhag ang mga residente sa barangay Yapak sa isla sang Boracay sa Malay, Aklan. Sang nasiplatan nila, pasado alauna Huwebes ang hapon ng isa ka buwaya, kapin 50 metros ang distansya halin sa shoreline. Gilayon nga nagresponde ang MDRRMO kagkatapos ang Coast Guard Substation Boracay agud makuha ang buwaya nga may kalabaon nga 8 katapak kag kalaparon nga 1 katapak. Kapin 3 man ka oras ang nagligad antes na dakpan sa otoridad ang buwaya gamit ang pukot. Gilayon ini nga gin-turnover sa DENR. Sunod sa Coast Guard Substation Boracay, hindi tourist spot ang parte sang baybay kung saan nakita ang buhaya kundi lapit sa residential area. Ini ang 11 nga tion nga may nagtalang nga buhaya sunod sa PCG. Wala man sila sang ideya kundi imposible naghalin ang buhaya. Nagapatikayon na sang roving ang PCG kag MDRRMO. Ginapanuginan man ang mga residente kag turista nga mag-aligmat kag gilayon mag-report kung may masiplatan nga buaya. Kung wag ko mapaskog dabi ang baludbang pagkabatukan, panago pa sa mamsan tubig sugod kanula sa. So, pulihing ang ginanong siya sa lambat na buto na takpan sa naging bululikan na sa dason aton nga lupa kag mga residente kantanan na nagbuligan nandito eh. Arestado ang 2 ka mga ginakabig high-value individual sa buy-bust operation nga ginpatigayon sang Iloilo City Drug Enforcement Unit sa Barangay San Juan, Molo. Ang mga arestado ang ginkilala kanday alias Tyson, 23 anyos, kag alias Joseph, 19 anyos, ngalon sa mga residente sa among barangay. Nakuha sa 2 ang suspected shabu nga nagabugat sang 110 gramos, kag may standard drug price nga 748,000 pesos. Magluwas sa illegal nga droga, may na-recover man ang kapulisan nga isa ka 22 kalibre nga revolver sa 2 ka subjects. Ang mga arestado ang nagapakatubang sa mga kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag illegal possession of firearm. Nagkit-kit rehas ang isa ka tricycle driver matapos madakpan nga nagatago sang illegal nga droga sa barangay Pandak Pavia, Iloilo. Ang suspect ang ginkilala kay alias Poping, 26 anyos, kag residente sa barangay Ungka 2 sa Among Banwa. Nakuhaan sa 65 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 442,000 pesos. Ang arestado ang nagapangatubang subong sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga transport terminal handa na sa pagbukas ng klase sa Lunes. Pila ka mga pasahero ginakabalakan ang lotakod nga bahin sa pila ka terminal pananglitan mag-ulan. Inianggin tutukan ni Kim Salinas. Preparado na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa pagdugok sa mga estudyante sa mga terminal sa siyudad sang Iloilo sa abre klase sa Lunes, Hulyo 29. Mayon nga ginapanghandaan sang ICTTMO ang mga mas stranded nga pasahero sa mga terminal. Nag-engage naman kita sa aton nga transport group, no, nga prepare kay dapat ang ilang nga mga unit dapat roadworthy sa opening sang classes. Ginabantayan gid ang stranded or long wait sa mga pasahero sa terminal. Ginmanduan naman sang ICTTMO ang mga transport cooperative nga sundon ang dispatching plan. Mag-augment man sang units kung kulangon sa pagpasakay sa mga pasahero. Magapabilin sa gihapon sa 40% sang first down PUJs ang makasulod sa syudad sa tion sang rush hour kag 25% kung hindi rush hours. Ang Mohon Terminal sa distrito sang Arevalo ang masami may tuman kadamo nga pasahero. Magluwas sa kabalakas ang pagka-stranded kag pagginutok. Ginakabalakan man sa mga pasahero ang lutakon nga bahin sang terminal kung mag-ulan-ulan. Bisan ano kuno kahalong ni Allen sa iya puti nga uniform, mag-abot sa terminal, nagakaagsikan siya sa gihapon sang mahigo nga tubig. Ang higko bala, makadto sa imo, syempre magabot ka to sa eskwelahan do, kahigko man sa imo lang taon. Ang pila ka mga driver naluoy na sa mga estudyante bangod sang lutak. Kung gauran, perti, galaudan dyan. TV ang kruluoy ng estudyante. Di, lalo pa kung ano yan na, di ka perti la tubig yan. Sunod sa tagdumalahan sang Mohon Terminal, ginbutangan na nila sang dakal-dakal ang lutakon nga bahin sang terminal. Apang kun magmunog ang ulan, nagalapta ini. Ginapangitaan pa nila sa karon sang pondo sa pagpasemento sang lugar. Ang plano subong ma-repair kami dira. So partial repair. Partial good after this bad weather. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, suspect naman sa pagpangtiro sa isang customer sa KTV bar sa Pavia Iloilo nagsungka na sa kapulisan. Nakatutok, Zen Kilantang Sasa. Yara na sa kustodiya sang kapulisan si alias Kitboy nga suspect sa pagpangtiro sa KTV bar sa Ungka 2 Pavia kahapon sang kaagahon. Matapos nga inyang nagsungka, ang suspect ang anay barangay tanod sang barangay Takasharo, kag residente man sa amo nga barangay. Madumduman nga may komosyon nga nagluntad sa tunga sang suspect kag biktima nga si alias Junjun. Gindala sa ospital ang biktima matapos gintiro sang suspect, apang gindeklarar nga dead on arrival. Nakuhaan pa sang CCTV video ang nagluntad nga kinagamo. Ginahanda na sang Pavia Police ang kaso nga igapasaka sa suspect. Isa ang nagtiro, may 5 na-involve sa tinapungulay. So all others ni except sa kay niya magapakatubag sa kaso nga murder or homicide, ang 5 they will be facing sang tanaw natin ma'am sin, no? Serious physical injury, attempted, no? Attempted homicide or murder. Bangod sang komosyon kag pagpangluthang, plano subong sa barangay kapitana sa Ungka 2 nga mas istriktuhon pa ang pagbantay sa mga establishmento. Magalibot ang mga barangay tanod sa pagsaway sa mga tagdumalahan sa mga ilimnan, bangod tubtub 10 PM lang sila mahimo mag-operate. Ang akon ginaparubing ko na, no? Ang akon tanod sa diri sa barangay nga hindi sila pwede ka makita nila nga may gainom sa kilid garsada, hindi kit pwede taga-stalang alas 10 ang ginahatag. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nag-a-apply na nga mangin isa ka immigrant ang Chinese national nga nadakpan sa pagpasulod sang 80 kakarton sang peke nga sigarilyo sa iya bodega sa barangay Lopez Haina Sur, La Paz, Iloilo City sang Miyerkules. Sunod sa punong barangay sang Lopez Haina Sur, sa adlaw mismo antes sa dakpan si alias James, nagpangayo ini sang barangay clearance apang wala nag-issue ang barangay bangod hindi sini madeterminar kung diin gid gamiton ang dokumento. Gintuad man sang punong barangay nga duha na ini katuig nga residente sa lugar kag Tagalog kun magpakigsigulanon. Mabuot man ini kag nagapartisipar sa mga aktibidad sang barangay. Abik okay man sa kay pamangkot ko lang San Gregorio, guman sa mga activities dra, kabulig man ra siya. Ang bata, makuha mo sa certification.
Kapugso, masobra naman 200 ka US-based Pinoy delegates kag ambassadors nag-enjoy sa duha ka adlaw nga VIP o very important Pinoy tour sa matahom nga mga lugar sa Bacolod City ug Negros Occidental. Nakatutok Aileen Pedreso. Tos anay sa pagtrabaho para sa pamilya abroad kag sa Pinas ang ini nga mga Pinoy. Bangod it's time para mag-tour kag balikan ang matahom nga mga lugar sa pungsod. Sa very important Pinoy Tour sa bunga 2024, masobra 200 ang nagpakigbahin lakip na pila ka ambassadors. Ang Bacolod City kag Negros Occidental ang pila lang sa mga napilian na lugar sa pungsod. Sa Bacolod City, first stop sa Negros Showroom kung saan naka-display ang mga produkto nga ginapabugal sa probinsya. I am so amazed I've been here. This is my first time at Bacolod and I really wanted to share with my co-Filipinos in the United States to come and visit Bacolod. July is like off school for children in the US and everybody wants to come for vacation. Next stop sa Talisay City kung saan inahamtang ang sikat na The Ruins. You can see how things have changed. What this place is probably owned, but I'm very impressed with it. I'm very impressed with it. It's beautiful. It's green. It's lush. It's jungle. Manamit ng mga pagkaon nga ginapabugal sa City of Smiles naman ang ginserbe sa mga bisita sa Mayor's Night sa Bacolod City Government Grounds. From Bacolod City sa Lacawan Island sa Cadiz City, Negros Occidental ang next destination sa mga bisita. Sa isla, crystal clear water kag white sand beach ang nagsugata sa ila. It's another beautiful experience. That's all I can say. I want to come back with my family. Nagtakop ang duha ka adlaw nga tour sa makasaysayan nga mga lugar sa Silay City. Kasubong na lang sa Hufilania Museum. Yung aim nito is for us to be able to reintroduce the culture and the heritage for our Filipinos living abroad and their friends and families. Bit-bit sa mga bisita sa ila tagipusoan ang memories sa tour sa Bacolod City kag Negros Occidental kag sa iban pang lugar sa pungsod. Pamatuod nga madamo sang rason sa Love the Philippines. Upod Karawa Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga mare kag pare, this weekend ang Power Cool Lab concert nanday The Voice Kids coaches Julian San Jose kag Cel sang SB19. Todo na rehearsals na Julie kag Cel para sa performances nga dapat naton bantayan. May special guest man. Apang bisan nga nakatutok sa rehearsal, wala ginakalimtan na Julie kag Cel ang aton mga kapugso ang ginhalitan sang Baguio Carina kag Hangin Habagat. Sa concert gani mismo magapatigayan sa donation drive ang 18 kag Jimmy Kapuso Foundation para sa mga ginbagyuhan kag ginbahaa. It's also to be, a platform din para makatulong din sa mga naapektuhan ng Bagyong Carina. Magkakaroon po ng booth doon sa mismong concert, both dates. Inisip din talaga nila to just to, bukod sa meron kaming concert, makapaghatid din ng tulong sa mga taong kailangan din ng tulong talaga, lalo na sa mga ganitong panahon. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, kaso sa dengue sa probinsya sang Iloilo nagdangat na sa masobra 2,000. Anom na ang ginbawian sang kabuhi. Iloilo PHO doble ang kampanya agud mapahagan-hagan ng dengue ilabi na subong at tig-ululan. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Naglabot na sa 2,493 ang kaso sang dengue sa Iloilo Province sa di nadugangan sang isa ang napatay bangod sang balatian. Ang pasyente ang 20 anyos nga lalaki halin sa Banwa sang Dingle. Inang ginbawian sang kabuhi bangod sang komplikasyon. Una nga nagbatsyag sang hilanat ang pasyente, rason nga nagpakonsulta sa private clinic, kag dito na-test siya nga positive sa dengue. Nagapanguna ang Pasay City sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue nga may 171, ginasundan sang Lambunaw nga may 156, Badyangan nga may 118, 111 naman ang dengue cases sa Dumangas kag 110 sa Kalinog. Doble naman ang kampanya kontra dengue sang Iloilo PHO. Ayon nga agresibo ang aton nga kampanya kontra dengue, kapin pa nga ginexpektar naton nga matimbuok pagid ang kaso sang dengue sa bulan sang Agosto. Kaga mas madamo ang kaso, mas dako ang tsansa nga mapatyan kita sang bata tungod sa dengue.
Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso, kaso sang leptospirosis sa Iloilo Province naglabot na sa 68 subong nga tuig, samtang 3 na ang ginbawian sang kabuhi. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Magluwas sa dengue nga ginabantayan subong nga tig-ulula na ginatutukan man ang water and foodborne diseases, influenza, ilabi na ang makamamatay nga leptospirosis. Suno sa Iloilo Provincial Health Office, mayara na sang 68 ka leptospirosis cases ang probinsya, kag 3 na ang ginbawian sang kabuhi halin sang Enero sin nga tuig. Likawan naton ang paglusong sa baha ukon sa mga mahigko nga tubig kag duta. Kung hindi ini malikawan, pareha sa aton nga mga mangunguma, magamit gid pirmi sang butas kag gloves. Kag pagkatapos ninyo lusong, dapat hugasan sang habon kag tubig ang parte nga naglusong. Nahibaloan nga ang leptospirosis isa ka bacterial infection nga makuha sa higko o kon ihi sang sapat, pareho sang ilaga, ido kag iban pa nga sapat. Mahimo nga makasulod ang bakterya sa lawas sang tao kung may contact sa infected nga tubig kag duta, ilabi na kung may pilas. Si Tatay Reynaldo nga masamiyara sa talamnan, ginasiguro sini nga nagapanghugas kag nagapaligo sa tion nga magpauli sa ilabalay, bangod hindi ini makasaho nga magsuksok sang botas. Ginawan mo gid mayo panghabunan mo gid, hindi ko nga tubig lang ihugas mo, mga habon nga gid. Hasta sa kumihimo nga mahabunan mo tanang kadua. Gilayo naman nga magpakonsulta sa tion nga maka-eksperyensya sang simptomas kaangay sang hilanat, pagpanalakit sa lawas, kag sakit sa ulo, mahimo man nga makapangayo sang prophylaxis sa mga rural health unit. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Ari balantayan mga puso, nagwaan na sa PAR ang Bagyo Karina apang isa pa ka LPA o low pressure area ang hugot karon yung ginabantayan sa pag-asa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ulihin na sipatan ang LPA sa kalayuan yung 1,035 kilometers na sinilangan bahin sa southeastern Mindanao. Malayo pa ini sa kadutaan gani wala pa sang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod. Sunod sa pag-asa sa subong, manubo pang siyansa siningang mangin isa ka bagyo apang padayon nga ginamonitor. Bangod samtang yara pa ini sa kadagatan, posible pa nga makatipon kag mangin mas mabaskog. Padayon naman epekto sa habagat sa Luzon kag sa Visayas. Sa datos naman sa Metro Weather, may chance sa gihapon sang ulan sa pinakabahin sa Aklan, Capiz, Antique kag Negros Island. Posible nga magpadayon gihapon ang ulan sa Western Visayas sa Ilabina, nga padayon ang pagluntad sa habagat sininga weekend. May chance naman sang ulan sa ibang pakabahin sa Pilipinas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid salamat sa padayon nga pagtutok. Ako sa Idan Priatos, happy weekend! Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.